Muli po mga kapatid, dadako po muli tayo sa salita ng Diyos para sa araw pong ito na magagamit po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Babalikan po natin ang mga sulat ni Santiago. Nasa Kabanata 3 na po tayo ngayon. Tatapusin natin yung talata 13 hanggang 18. Magsimula po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na punong-puno ng karunungan. Ang tanging hiling po ng bawat isa sa amin ay makaunawa kami sa mga salita mo upang ang aming pamumuhay ay mamunga ayon sa iyong kalooban. Nawa ang iyong Espiritu ang siyang manguna sa amin at ikaw din po ang mapapurihan sa pamamagitan po ng mga salitang ito. Ibinabalik po namin ang pagdakila sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Basahin po natin ang Santiago Kabanata 3, talata 13 hanggang 18. Santiago Kabanata 3, talata 13 hanggang 18. Sabi po ni Santiago dito, sino sa inyo ang marunong at may pangunawa? Ipakita niya sa pamamagitan ng wastong pamumuhay ang mga gawa na bunga ng kaamuan at karunungan. Ngunit kung nasa inyong puso ang inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki yan at huwag ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi buhat sa langit, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naroon ang inggit at makasariling hangarin, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, maunawain, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng mga nagtataguyod ng kapayapaan. Malaki po ang epekto ng karunungan sa pagsasalita. Kung maalala natin, noong nakaraang huling pagkikita po natin, na talakay po natin na yung dila ay mapaminsala, kakilakilabot kung mali ang paggamit ng mga pananalita. Pinalalim pa ni Santiago po mga kapatid yung kanyang pagtatalakay patungkol sa pagpapakita na tunay ang iyong pananampalataya. Una sa pagsasalita, yung mga nakaraang talata dito sa Kabanata 3. Ngayon naman dito sa pangalawang seksyon sa Kabanata 3, yung talata 13 hanggang 18, patungkol naman sa kaloob-looban ng iniisip ng tao. Kasi kung ano yung iniisip ng tao, ito rin yung maaaring lumabas doon sa kanilang pagsasalita. Malaki ang kaugnayan sa buhay ng mga Kristiyano kung papaano siya mag-isip, kung papaano niya nauunawaan yung buhay at kung papaano niya nasusuri yung kanyang pagkilos, pagsasalita, at yung kung papaano siya makitungo sa kapwa-tao, lalo na sa kapwa-kapatid sa Panginoong Jesucristo. Si Santiago, hinikayat niya yung kanyang mga sinulatan po dito na magkaroon sila ng karunungan mula sa Diyos. Dahil ito yung makapagdudulot ng pagkakasundo at kaayusan ng mga relasyon. Kahit saang lugar tayo mapadpad, sa pamilya, simbahan, sa trabaho, sa paaralan, mahalagang-mahalaga yung karunungang mula sa Diyos. Subalit, binibigyang pansin din ni Santiago dito yung mga karunungang galing sa demonyo. Dahil kadalasan, ang mga tao dito nakatuon ang kanilang pag-iisip.
mula sa mga karunungan dito sa mundo, karunungan batay dun sa kanilang sarili, na ang mas masaklap pa nito, mas masahol, galing sa demonyo. Kaya meron pong dalawang uri ng karunungan na sinasabi si Santiago. At inaatasan niya yung kanyang mga kapwa Kristiyano na kung ano man yung mga karunungang panlupa, karunungang galing sa sarili o sa demonyo, kailangan yung palitan yan ng karunungang mula sa Diyos. Karunungang makalangit. Karunungan na kung saan magpapatunay na yung pamumuhay po ninyo ay tunay ang pananampalataya o pananalig sa Diyos. Mahalaga to na malaman natin kasi marami mga tao ngayon ang binibigyang pansin nila ay yung karunungan mula sa panlupa, hindi sa panlangit. At isa sa mga katibayan na ikaw ay Kristiyano kung ikaw ay namumuhay ng may karunungang galing sa Diyos. Kaya nagtanong po si Santiago dito sa talata 13, sino sa inyo ang marunong at may pangunawa? Pag sinabing marunong, ito po yung meron kang kakayahan na suriin ang iyong buhay batay dun sa pananaw ng Diyos. May mga natutunan kang mga aral, katotohanan mula sa Diyos na ginagamit mo sa iyong pamumuhay. Pag sinabi namang pangunawa, ito naman yung kakayahan ng isang tao na kung saan yung kanyang buhay ay mapapatunayan ng mga gawang maka-Diyos at yung mga katangian na nagpapakita ng karunungang mula sa langit. Sila yung mga nakakaunawa, sila yung mga marurunong. Kaya nagtanong si Santiago ng ganitong pananong doon sa kanyang mga sinulatan dahil doon sa pagtitipon, hindi lahat po ay mga tunay na Kristiyano. Maaring ang iba sa kanila, nandun lang, nakikibagay, nakikisama, pero hindi naman talaga tunay ang kanilang pananampalataya. Kaya isa sa mga katibayan na sinasabi ni Santiago po dito, na kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat meron kang karunungan at pangunawa. Sa aklat ng Biblia, lahat naman yan ay karunungan galing sa Diyos. Pero may partikular na mga aklat na karunungan. Kagaya po ng Job, Salmo, Kawikaan, mga awit ni Solomon, mga ngaral. Yan yung mga aklat na pwede nating basahin para magbigay sa atin ng karunungan at pangunawa patungkol sa buhay. Kasi mahalaga yon para yung ating pamumuhay ay maging wasto at mamunga batay dun sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Santiago dito, ipakita niya sa pamamagitan ng wastong pamumuhay ang mga gawa na bunga ng kaamuan at karunungan. Pag sinabi pong kaamuan, yung kababaang loob. At itong kaamuan o kababaang loob, pinakita to ng Panginoong Hesus at isa sa kanyang mga pangaral para ang mga Kristiyano ay magkaroon ng pagpapatunay na sila ay nasa Diyos. Yung mababang loob at marunong sa buhay. Talata 14, ngunit kung nasa inyong puso ang inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki iyan at huwag ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi buhat sa langit, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naroon ang inggit at makasariling hangarin, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Ito pong talata 14 hanggang talata 16, kumakatawan po ito doon sa mga karunungan na makamundo mula sa dyablo o maaaring sa mga pansariling hangarin.
Makikita po natin dito yung pagmamalaki, pagkaila ng katotohanan, kasinungalingan, inggit, mga pangunahing kumakatawan dun sa mga karunungang panlupa. At ang pwedeng maibunga po nito mga kapatid ay kaguluhan. Isa sa mga kalikasan, katangian nating mga tao dahil mga makasalanan po tayo, ang mga nabanggit na mga salita dito sa talata 14 hanggang 16 na kumakatawan doon sa karunungang panglupa. Marami ang maaaring masira na samahan kagaya ng inggit. Kapag ka inggit kasi at makasariling hangarin, walang ibang iniisip ito kundi sarili lamang. At kabaliktaran ng kaamuan, yung mga karunungang panlupa kagaya ng pagmamalaki, pagmamataas, at malayo sa katotohanan dahil nga hindi pinapatunayan ng kanilang buhay yung kanilang pamumuhay ayon dun sa karunungan sa Diyos. Isa sa mga problema ng mga sinulatan ni Santiago ay yung pagpapahalaga doon sa kanilang mga sarili. Sabi ni Santiago, ito'y makasanlibutan, makalaman, o makalupa at mula sa dyablo. Kapag ang isang tao ay may inggit, makasariling hangarin, nagmamalaki, at hindi nga mapapatunayan na nasa kanila ang katotohanan, sila ay kumakalaban sa Diyos. Dahil ito ay nagmula sa dyablo. Isipin nyo na lang po mga kapatid, sa loob ng tahanan, kung nasusunod ang mga makasariling hangarin, sa tingin nyo po magkakaroon ng kaayusan, pagkakaisa, kasunduan, kung merong inggit sa loob ng trabaho o sa paaralan na ating ginagalawan, maraming mga alitan, awayan, labanan, at kung hindi man mapasa kanila yung kanilang minimiti, yung kanilang gustong-gusto, papatay sila hanggat maaari. Yan yung sinasabi ni Santiago doon sa Kabanata 4, mga kapatid, na isa sa mga pwedeng maging sanhi itong mga karunungang panlupa. At kahit sa simbahan, nangyayari ang mga ganitong mga karunungan. Karunungang panlupa, hindi karunungang panlangit. Isa sa mga halimbawa po nito, kung naalala niyo po dun sa iglesia sa Corinto, si Pablo, marami siyang inayos dun sa problema sa pagtitipon sa mga taga-Corinto. May mga pagmamalaki, pagmamataas, mayroong pagbabahabahagi, kampi-kampi, meron namang sumasamba sa Diyos-Diyosan pa rin kahit na nasa pagtitipon kasama ang mga Kristiyano na totoo. At meron din namang mga hindi nakakaunawa patungkol dun sa paggamit ng mga espiritual na kaloob. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na kaguluhan. Pag sinabi pong kaguluhan, kalituhan, o hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Kaya sinasabi ni Santiago, hindi maganda o hindi mabuti, hindi mainam ang ganitong mga katangian o bahagi ng karunungan na galing sa tao, galing sa sanlibutan, at galing sa dyablo. Dahil ang pwedeng mabunga lang nito ay yung kaguluhan. Sa politika ngayon, isa sa mga nangyayari ay yung pagmamalaki o yung mga makasariling hangarin ang ninanais para lang manalo sa eleksyon. At walang pagpapahalaga dun sa kapakanan ng ibang mga tao. Dahil ang hangad lang ay yung kapangyarihan at yung
kasikatan, at yung mga nasasakupan. Kaya ang nangyayari, magulo. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan. Ang nais niya, maayos at nagkakaisa, nagbubuklod. Kaya naman, ito yung isa sa mga uri ng karunungan. Karunungang panlupa, karunungang hindi galing sa Diyos, kundi galing sa dyablo, o galing sa laman, o makamundo. Kaya nais ni Santiago na masawata, mapigilan yung kaguluhan doon sa pagtitipo na kanyang mga kapwa Kristiyano na sinulatan dito. Kaya nagbigay pa siya ng isang halimbawa na dapat ito yung maisapamuhay ng mga tunay na Kristiyano. Yung karunungang mula sa itaas o mula sa langit, mula sa Diyos. Karunungang espiritual, hindi karunungang natural na kalikasan ng tao. Sabi niya doon sa talata 16 hanggang 18, sapagkat saan man naroon ang inggit at makasariling hangarin, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, maunawain, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng mga nagtataguyod ng kapayapaan. Dito naman po sa ikalawang uri ng karunungan na binabanggit ni Santiago, karunungang galing sa Diyos. Una, malinis. Malinis ang pamumuhay. Malinis ang puso kapag ka malinis ang isip. Ito yung mga totoong sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, kalooban ng Diyos. Sila yung mga nananabik kapag ka ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. At hangarin nila na sundin kung ano man yung nasa salita ng Diyos. Umiiwas sila sa anumang mga kasamaan at kinikilala nila na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng karunungan. Karunungan na hindi pansamantala, kundi karunungang magpakailanman. Dahil yung karunungang panlupa, karunungang galing sa dyablo, ito'y panandalian lamang, pansamantala lamang. Dito, unang binanggit niya yung malinis ang pamumuhay. Basahin po natin ang Salmo o Awit, Kabanata 24, talata 4. Awit, Kabanata 24, talata 4. Sabi ni Santiago po dito, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Kung kanina, yung karunungang panlupa, ikinakaila niya yung katotohanan dahil nga hindi makikita sa kanyang pamumuhay yung mga aral ng Panginoon dahil meron siyang inggit, makasariling hangarin, pagmamalaki. Dito naman, kabaliktaran ng malinis na pamumuhay. Hindi siya sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi siya sumusumpa ng kasinungalingan. Pangalawa, mapagpayapa. Ibig sabihin, itong merong katangian ng karunungang panlangit, karunungang mula sa Diyos, mahilig siya sa kaayusan, mahilig siya doon sa pagkakasundo. Kung magkaroon man ng mga hindi pagkakaunawaan, nais niya na magkaayos agad, magkabate yung mga nag-away o yung mga nagkaroon ng alitan. At isa sa mga magandang halimbawa nito ang ating Panginoong Hesukristo. Kung maalala natin yung hidwaan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga hindi Hudyo, ang Panginoong Yesus ang nagresolba, nagbigay ng kapayapaan sa dalawang grupo na yon ng mga tao. At mismong siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nais niya na yung kanyang mga tagasunod ay kung maaari, mapagpayapa sila. Kung talagang kayo ay Kristiyano, may malinis na pamumuhay,
mahilig o mahal ang kapayapaan, maibigin sa kapayapaan, dapat meron kayong ganitong karunungang mula sa Diyos. Banayad. Ibig sabihin ng banayad yung maamo. Hindi siya magagalitin, hindi magaspang ang ugali, hindi siya yung palaaway, kundi banayad, kagaya ng Panginoong Hesus na maamo. Pag sinabing maamo, kapatid ito ng kapakumbabaan, madali siyang kausapin, lapitan. At gayon din, nakapagpapalakas ng loob ang mga ganitong mga tao na may karunungan mula sa Diyos dahil sila ay banayad. Pagsunod na salita na binanggit ni Santiago dito na isa sa mga karunungang galing sa Diyos mula sa langit, maunawain. Pag sinabing maunawain naman, mga kapatid, ito yung madaling turuan, madaling tumanggap ng salita ng Diyos. Sila yung mga tao na kung merong mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, pag-usapin natin yan. Hindi niya itinuturing na mababa yung ibang tao, kundi kapantay niya dahil siya ay nakakaunawa. Ito yung mga tao na madaling magpatawad, madaling lumimot doon sa mga taong nagkasala sa kanya, maunawain. At yung kasunod, puspos ng kaawaan. Isa sa mga turo ng Panginoong Hesus yung kahabagan. Sabi niya doon sa kanyang sermon sa bundok, mapalad, pinagpala yung mga nahahabag sapagkat kahabagan sila ng Diyos. At ang mga taong ito, sila yung mga kagaya ng Panginoong Hesus na kahit nakakaranas na ng matinding pagsubok, iniisip pa rin yung magpatawa doon sa mga taong gumawa ng mali sa kanila. At kung may kamalian man yung tao, hindi niya pinagtatawanan na pinarusahan ng Diyos, kundi naaawa siya doon sa taong gumawa ng mali na nakakaranas ng kaparusahan galing sa Diyos. Puspos ng kaawaan. At ng mabubuting bunga, yung katwiran galing sa Diyos. Walang pagtatangi, hindi siya nagdadalawang isip, buo ang loob niya at kaisipan na sumamba sa Diyos. Hindi siya pabago-bago ng isip, pantay-pantay yung pagtingin niya doon sa kanyang kapwa. Dahil kinikilala niya na ang Diyos ay walang pinapaboran. Walang pagkukunwari, palaging tapat, totoo. Hindi nagsisinungaling, hindi nanloloko ng tao. Dahil ang kanyang sinusundan ay makatotohanan ng Diyos. Talata 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng mga nagtataguyod ng kapayapaan. Namumunga ng katwiran, yung mga taong umiibig dun sa kapayapaan at talaga namang nagbubunga ng kaayusan, pagkakasundo sa loob ng relasyon ng isa't isa kung merong ganitong karunungang mula sa Diyos. Kaya mahalaga po yung karunungang mula sa langit, mga kapatid, kaysa dun sa karunungang galing sa tao o galing sa dyablo, galing sa laman, galing sa mundo. Dahil iyon ay makapagdudulot ng kaguluhan, samantalang ditong sa tinuturo ng Diyos, sa mga sulat ni Santiago na mga karunungang galing sa Diyos, kapayapaan, kaayusan ang ibinubunga. Dahil ang Diyos ang siyang pinagmumula ng karunungan at sa bibig niya nanggagaling ang kaalaman.
At binibigay niya ang unawa sa mga matuwid ang pamumuhay. Lagi niyang iniingatan yung mga taong tapat sa Kanya. Kaya mahalaga yung mga karunungang panlangit galing sa Diyos na naisa pamumuhay ng mga Kristiyano. Bilang palatandaan na yung kanilang pananampalataya ay maganda ang kalidad at totoo. Hindi pakitang tao lang na sinasabi ni Santiago dahil noong mga panahon nila sa pagtitipon na to, hindi nga lahat po mga kapatid ay tunay na sumasamba sa Diyos. Hindi lahat ay talagang nakapagdudulot ng karangalan sa Diyos, kundi ang iba sa kanila kasiraan pa sa reputasyon ng Diyos. Kaya mahalaga sa kaisipan ni Santiago itong mga karunungang ibinabahagi niya sa atin para maihambing natin yung ating mga sarili, masuri yung ating mga buhay, kung alin ba ang mas lamang sa atin dito, yung karunungang panlupa o yung karunungang panlangit. Mahalaga na nasa panig tayo ng karunungan mula sa Diyos. At isa sa mga pwede nating gawin, unang-una, kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Jesucristo. Maging maayos yung ating ugnayan sa Kanya dahil nga nagkaroon ng kaguluhan eh. Hindi maayos yung ating relasyon sa Kanya kung wala tayong pananampalataya sa Kanya dahil sa kasalanan. Kaya siya mismo ang gumawa ng kaparaanan para abutin tayong mga makasalanan at bigyan tayo ng pagkakataon na manampalataya sa Kanya. Doon lang kasi magsisimula yung tinatawag na karunungan eh. Pagka nakilala mo ang Panginoong Hesus. Pero kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo, kagaya nga doon sa pagtitipon ni Santiago, hindi naman talaga lahat doon nauunawaan at naintindihan, kilala talaga ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Kaya nais ni Santiago na patunayan ninyo na kayo ay may karunungang galing sa Diyos na magpapatunay doon sa inyong tunay na pananampalataya. Kaya kung meron man dito na hindi pa mananampalataya ng Panginoong Hesus, ito yung mga sandali na inyong buksan ang inyong mga puso, ang inyong kaisipan na ang Panginoong Jesucristo ang siyang tagapagligtas. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, namatay siya sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw. Dahil nais niya na magkaroon tayo ng spiritual na buhay. Doon pa lang magsisimula yung karunungan. Ganyan yung sinabi ni Pablo doon sa kanyang mga kapatid sa Colosas na kung gusto ninyong maranasan yung ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa iwaga ng Diyos, kailangan makilala niyo ang Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi ninyo kilala ang Panginoong Hesus, sa Kanya lamang nahahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya kung wala pa sa puso ninyo, sa buhay ninyo ang Panginoong Jesucristo, ay malabo po na magkaroon kayo ng karunungan galing sa langit o mula sa Diyos. Kailangang panahanan tayo ng Espiritu Santo na siyang magbibigay ng kaunawaan, kalinawan sa atin patungkol sa mga spiritual na bagay o yung mga karunungan galing sa Diyos. Yung mga taong wala pa kay Kristo, sila yung mga namumuhay pa rin sa karunungan mula sa lupa o doon sa mundo o yung galing sa dyablo. At kung tayo naman ay mga Kristiyano, ang pwede nating gawin, alin ba dito yung mga nagagawa nating mga karunungang panlupa o karunungang galing sa dyablo? Maganda na siyasatin natin yung mga sarili natin at masalamin doon sa mga sulat ni Santiago na ang patutunguhan nito ay kaguluhan. Nais ba natin ng magulong pamumuhay?
Nais ba natin na hindi maayos yung ating pakikitungo dun sa ibang mga tao? Siyempre, hindi po mga kapatid. Kaya, alisin na natin yung inggit o anuman mga pagiging makasarili, pagmamalaki, pagmamataas, pagpanig dun sa kasinungalingan. Kasi, yan yung mga ginagawa ng mga kaibigan ng mundo, kaibigan ng sanlibutan, o yung mga namumuhay ayon sa karunungan galing sa dyablo. At kung hindi pa natin nabibigyang pansin yung mga karunungang panglangit galing sa Diyos, maganda na ngayong linggo, isagawa natin to, isabuhay natin. Meron ba kayong mga nakaalitan o nakaaway o kailangang patawarin o kailangang pagbatiin sa pamilya? Maayos ba ang inyong relasyon? Itong karunungang panlangit, malaking tulong ito. Sa paaralan, baka meron kayong kaklase na best friend nyo dati, ngayon mortal enemy na o ito yung mga karunungang panlangit na dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano na may pananampalataya sa Panginoong Diyos. Pagka meron bang usapin, tayo ba yung dapat na masunod, yung kahit na mali tayo, kailangan yung panigan, yung gusto ko. Hindi tayo maamo, hindi tayo mapagpakumbaba. Maganda na masuri po natin yung ating mga pamumuhay dito. At sabi ni Santiago, sa oras ng pagsubok, kung kulang kayo sa karunungan, anong dapat pong gawin? Humingi sa Diyos ng karunungan sapagkat ang Diyos ay sagana kung magbigay, hindi siya nanunumbat. Sa mga ganitong pagkakataon, pag sinusubok tayo, kagaya ng sinulatan ni Santiago, anumang pagsubok yan, hingiin natin sa panalangin sa Diyos na tulungan tayong magkaroon ng ganitong karunungan para yung ating pamumuhay ay maging maganda, maayos, at hindi magulo. Lagi nating unahin yung kaayusan, yung kapayapaan. Kaya yung Hebreo nagsulat po sa kanyang mga sinulatan doon sa Kabanata 12, talata 14, hanggat maaari mga kapatid, sikapin ninyong makasundo ang lahat, Kristiyano man o hindi Kristiyano, kailangang makasundo ninyo at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sa kapitbahay pa lang, di ba, pagka nagpatugtog ng malakas at pwede tayong magalit, pwede tayong batuhin natin yung bahay nila para tumigil o mali yun, mga kapatid. Pwedeng kausapin, pwedeng makuha dun sa maamo at maayos na pag-uusap. At kung hindi naman, pwede namang i-report dun sa barangay. Pero wag naman nating gantihan sila kung ano man yung ginagawa sa ating mali. Kasi hindi yung karunungang galing sa langit o galing sa Diyos, kundi galing sa lupa o sa dyablo. Kaya, nais ba nating ang ating mga relasyon sa pamilya, simbahan, sa mga kaibigan, katrabaho, magulo? Siyempre gusto po nating maayos, mapabuti. May mga hindi pagkakaunawaan bilang bahagi ng buhay natin. May mga pagsubok na tinatawag si Santiago. Pero makukuha yan, masusolusyonan yan, masasagot yan sa pamamagitan ng mga karunungang mula sa langit, mula sa Diyos, kung maisa sa pamuhay natin. Dahil kung hindi, mga kapatid, lumalabas na malayo tayo sa katotohanan. Sinasabi nating
nagtitiwala tayo sa Panginoong Hesus, sumasamba tayo sa Kanya, nagpupuri tayo sa Kanya, may pananampalataya tayo sa Diyos, pero hindi makikita itong mga karunungang panlangit na mula sa Diyos. Dinadaya lang po natin yung ating mga sarili at wala pa sa atin ang katotohanan. Kaya meron pong dalawang karunungan na sinasaad po si Santiago doon sa kanyang mga sulat. Yung karunungang makapagdudulot ng kaayusan, kapayapaan, yung isa naman, karunungan na makapagdudulot ng kaguluhan, kalituhan. Karunungang galing sa dyablo at karunungang galing sa Diyos. Karunungang galing sa langit, karunungan namang galing sa lupa. Kaya, alin ba ang mas lamang sa atin doon, mga kapatid? Nawa yung mga karunungang galing sa langit, sa Diyos, ay makita po sa ating mga buhay. Mahirap gawin to, mga kapatid, sa totoo lang. Halos lahat naman tayo nainggit, naging makasarili. At naalipin din ng dyablo. Pero salamat sa Panginoong Hesus na siyang nagbukas ng pagkakataon sa atin para tulungan tayo na maging marunong, maunawaan natin yung hiwaga ng buhay. Wag nating sayangin yung mga pagkakataon na may mga ganitong salita ng Diyos na nagtuturo sa atin para maging marunong tayo at magamit natin ng maganda at mabuti ang ating buhay. Maikli lang ang buhay, mga kapatid, kaya maganda na makita natin yung ganitong mga paghahambing ng dalawang karunungan. Palalawigin pa po ito ni Santiago sa Kabanata 4, mga kapatid, ang tabayanan natin dahil mahilig siyang maghambing kung mapapansin po natin, mga kapatid, yung kung sa nakaraan tungkol dun sa salita, sa mga binabanggit ng dila. Dito naman, karunungan sa ika-4 na kabanata, ikaw ba ay kaibigan ng mundo o kaibigan ng Diyos? Mahirap pagsabayin yun, kagaya ng sinasabi niya doon sa huling talata, doon sa nakalipas na napag-aralan natin, sa talata 12 na hindi makakapamunga ng ulibo yung puno ng igos. Ibig sabihin, yung taong Kristiyano, hindi siya maaaring makapagdulot ng kaguluhan dapat. Dahil nais ng Panginoong Diyos na siya yung may pasimuno ng kapayapaan at kaayusan. Lalo na sa ganitong mga pagtitipo o anumang mga relasyon. Hanggang doon lang, mga kapatid. Salamat po sa pakikinig. Mananalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Nawa manariwa po sa amin ang iyong karunungan. Tulungan mo kami na maging kagaya mo, na may mga ganitong katangian na karunungan galing sa langit, na ang nais lang ay magkaroon ng mapayapang relasyon sa bawat isa at maayos na pamumuhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manaig ang mga karunungang panlangit kaysa doon sa mga karunungang panlupa na meron kami. Sa iyo lamang kami umaasa, sa iyo lamang po kami nakabatay sa iyong mga katotohanan. Kaya salamat po sa mga karunungang ito. Tulungan niyo po kami na makasundo ang lahat, kahit na may mga pagsubok sa aming pananampalataya. Ipaalala niyo po sa amin ang kahalagahan ng iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa iyo, unang-una, pangalawa sa mga kapatid na nakapakinig ng iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa iyong pangunguna. Binabalik po namin ang papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.